talaga, hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na nakapagpigil si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga naging pahayag at naratibo ng China kaugnay ng pinakahuling aksyon nito sa West Philippine Sea. Nitong Martes, matapos ipatawag at kausapin ng Pangulo si Chinese Ambassador Jing Chuan, sinabi ng Chinese official sa isang ambush interview na may construction umano sa BRP Sierra Madre kaya nag-deploy ang Chinese Coast Guard ng mga tauhan upang beripikahin ito. Sagot ni Secretary Teodoro, hindi ito kayang patunayan ng Chinese Ambassador. Nangiinimbento nila yung enkwentro eh. In-splice nila. Paano pa tayo maniniwala dyan sinasabi niyan? Hindi na ako dapat magpigil eh. Kasi kailangan na meron ng, galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Walang sinabi ang kalihim sa nilalaman ng provisional agreement sa Ayungin Shoal. Pero mensahe nito sa China, wala silang pakialam sa anumang gagawin ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Binatikos rin ng kalihimang Chinese Ambassador dahil ito umano ang unang lumabag sa napagkasunduan na hindi muna isa sa publiko ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Binigyang diin din ng defense chief ang ilang beses na umanong hindi tumupad ang China sa mga naunang pangako nito. Gaya ng dating pahayag ng Beijing noong 1995 na pansamantalang kanlungan lamang ang Mischief Reef na ngayon ay isa ng militarisadong isla. Anya pa malinaw na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China ang mga panggigipit sa West Philippine Sea na isang hakbang sa pagpapalawak ng impluensya sa rehiyon. Anya gumagawa lamang umano ng kwento ang China upang magkaroon ng paraan para makapasok sa bansa. Dagdag pa niya, hindi sila titigil, kaya nasa Pilipinas na kung ano ang mga hakbang na gagawin para maprotektahan ang bansa. Pagkatapos gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intensyon yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasugpuin yan at itigil yan. Isa lang ito sa tinatawag natin mga script para mapaglaruan nila ang Pilipinas at makontrolan nila. No? Let us not view, huwag natin tignan ang mga insidente isa-isa. Meron itong disenyo at may timing ito. Nangyari ito bago dumating si Wang Yi dito. Tapos, pag-alis ni Wang Yi doon, bago dumating dito, nag-release ang foreign ministry nila ng statement na wala daw katotohanan yung arbitral award, wala daw tayong karapatan. So, ano bang klaseng laro ito? Hindi karapat dapat sa Pilipino ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.